ang kahindik-hindik na tanong na dapat ay ating itanong sa ating mga sarili, paano ba tayo naisahan ng mga framers ng ating saligang batas? Paano? Preamble o panimula ng 1987 Constitution. Basa. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God in order to build a just and humane society, secure to ourselves and our posterity the blessings of independence and democracy, do ordain and promulgate this Constitution. Ang kinuha lamang po natin dito, mga kapwa soberanong mamayang Pilipino, ay yung pinakabuod. Ano po? Kayo nang bahala kung gusto nyong mabasa ang kabuuan. No po? Pero ang malinaw dito, na tayo ay humihiling, nagsusumamo sa ating dakilang Panginoon Diyos ng gabay at patnubay upang tayo po ay makapagbuo, makapagtatag ng isang makatarungan at makataong lipunan. At nang sa ganon ay atin pong mapangalagaan, maprotektahan para sa ating mga sarili at sa mga susunod pa nating saling lahi, no ha? Mapakinabangan, no ha? Ay itong mga biyaya ng demokrasya, no? O biyaya, no? Ng kalayaan sa ilalim ng demokrasya. So malinaw. Exhibit number 2, Artikulo 2, Declaration of Principles and State Policies. Section 1, the Philippines is a democratic and republican state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. So malinaw po sa prinsipyo ng atin pong bansa, no, ha? Ng estado. Kung kanino naroroon, yun pong kataas-taasang kapangyarihan dito sa ating bayan. So, ang ganda, di po ba? Exhibit number 3, Artikulo 3, Bill of Rights, Section 1, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied equal protection of laws. Hindi ba napakaganda? Opo, walang kadududang napakaganda ang nakaukit sa ating saligang batas. Ang kasunod po nating exhibit ay ang Article 11, Accountability of Public Officers. No? Public Officers and Employees. Section 1, Basa. Public office is a public trust. Public officers and employees must at all times be accountable to the people. Matindi po ba? Matindi. Walang kadula-duda, no po? 1, 2, 3, 4 pa lang na probiso na nakaukit sa ating saligang batas. Eh wala namang kaduda-duda na ang ating bayang magiliw, no ha? Ay animoy langit. Ang ating bayang magiliw na perlas pa ng silanganan at duyan pa man din ng magigiting ay animoy langit. Batay sa mga nabanggit na basa natin probiso sa saligang batas. Mga magigiting, where na you? Where na you, mga magigiting? Ang siste, may command sila po eh.
may command sila sa mga binasa natin probiso sa saligang batas. Eh di wow! Di lang wow. Wow na wow. Exhibit number 3. Ang command sila. Ang pinagugutan ng Bill of Rights, Section 14, sa paragraph 1, nating ibinalandra, no, ha? Ay ito. Fifth Amendment sa U.S. Constitution. Basa. No person shall be held to answer for a capital or otherwise infamous crime unless on a presentment or indictment of a grand jury. Dito po sa ating binasa sa Section 14, sa paragraph 1, ang nakalagay doon ay without due process of law. Hindi po hinimay, hindi po inilatag kung ano po ang kahulugan ng due process of law. Bagaman sa kanilang pinaghugutan na 6th or 5th Amendment, malinaw na naka-detalye kung ano po ang due process of law. At yun po ay presentment or indictment of a grand jury. Ang grand jury po ay binubuo ng 23 mga Amerikano, mga pangkaraniwang Amerikano, 18 anyos pataas, randomly selected, at 12 sa kanila, ang kinakailangang pumabor, bumuto pabor, either indictment or absuelto ang kanilang iniimbestigahan na inireklamo. Sasalang korupsyon man yan, human rights violations man yan, land grabbing man yan, illegal drug trading man yan, at kung ano-ano pang mga cancer sa ating lipunan. Ang pinaghugutan naman po ng Section 14, Article 3, Bill of Rights, sa paragraph 2, ay ang 6th Amendment sa U.S. Constitution. Basa. In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial by an impartial jury of the state and the district wherein the crime shall have been committed. Malinaw po, binaboy na naman nila. Pinilipit ang kanilang pangungopya. Hindi po, kasi nakalagay lang doon due process na naman. Kailan duman sa due process? Hindi na naman isinalarawan na malinaw na maliwanag pa na ang due process ay kailangan mabilis, speedy, public, pampubliko, na paglilitis sa impartial jury. Walang kinikilingan. Na trial jury doon sa distrito, judicial district kung saan yung krimen ay naganap. Ito yung mga mamamayan na naman po, lahat ng 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, mamamayan Pilipino, ay kwalipikado at obligado. Kasali po sila sa pagrarapol. Lahat po nirarapol, lahat ng 18 anyos pataas. Kung Mikawayan, RTC, Mikawayan, RTC, taga Mikawayan, lahat ng 18 anyos. Sila po ang bubuo ng trial jury na huhusga kung ang akusado sa korupsyon, human rights violations, land grabbing, illegal drug trading, trafficking of minors, rape, at lahat pa ng mga cancer sa ating lipunan ay guilty o inosente.